dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang mga napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala niyon. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot ng lupaing iyon ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Gusto ko lang munang i-share yung mga nakaantig sa aking kalooban habang binabasa ang Ebanghelyo at habang nakikinig naman sa unang pagbasa. Dito po sa Ebanghelyo na antig ang aking kalooban doon sa sinabi na sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. So yung naging resulta noong kanilang takot ay pagpupuri. Mababakas po natin na ang takot na ito ay hindi yung takot na paralyzing, yung nakaka-freeze na takot. Kundi ang takot pong ito ay yung healthy na takot, yung tinatawag natin sa English na reverence. May pagkilala sa kamanghamanghang nasaksihan at may pagkilala sa gumawa ng kamanghamanghang kaharap nila. Sa unang pagbasa, ang nakaantig sa aking kalooban, mga kapatid, ay yung katotohanan ng struggle na itong mga sinasabi ni Apostol Pablo ay hindi naman listahan ng qualifications, kundi listahan ng mga katangiang kalugod-lugod sa Diyos para sa mga naglilingkod sa Kanya. Sa madaling sabi, ang struggle natin ay pagsumikapang tuparin ito. Hindi naman nangangahulugan na pag wala sa atin yung isa doon, ay i-disqualify na natin ang ating sarili sa paglilingkod sa simbahan. Inihahayag din ni Apostol Pablo na sa panahong iyon, nagbibihis ang simbahan mula sa napaka-charismatic, malapit kay Jesus dahil nga close-knit sila, hanggang sa ito ay lumawak, lumaganap, at nangailangan na ng
organization o maorganisa. So pagka na-organisa ang kalipunan ng mga tao, kinakailangan may mga namumuno. At meron ding inaasahan sa mga namumunong ito. So yung mga yun ang nais ko lamang i-share bago po itong maigsing reflection sa ating ebanghelyo. So good morning po sa inyong lahat. September 19 po ngayon, araw ng Martes, at nasa ika-24 na linggo po tayo sa karaniwang panahon. Huwag kang tumangis, sabi ng mahal na poong Jesus Nazareno sa babaeng balo na namatayan pa ng nag-iisang anak na lalaki. Siya sana ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas, ang gagabay sa kanya sa kanyang paghina, namatay pa. Kaya subsub na subsub siya sa kanyang pagdadalamhati. Pero may naghihintay pala sa kanyang dapat ipagdiwang. Muling bubuhayin ang kanyang anak. Ang sinapit po ng babaeng balo ng Nain na namatayan pa ng nag-iisang anak na lalaki ay hindi po nalalayo sa mga trahedya ng buhay ng nakararami sa atin. Wala namang exempted sa dalamhati dahil wala rin namang exempted sa kamatayan. Nakatitiyak ako na lahat tayo rito ay namatayan ng mga mahal natin sa buhay. At ito pong ating dalamhati ay hindi nakalalampas sa paningin ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang pagdurusa po natin ang dumudurog ng husto sa kanyang kabanal-banalang puso para lumuha ng dugo. Kung inyo pong napansin, matapos niyang makita ang kahabag-habag na kalagayan, nakaramdam siya ng awa. Nauwi po ang pagkilos, nauwi po ang pakiramdam niyang iyon sa pagkilos ng kusa. Hindi na siya naghintay, nalapitan pa siya o hingin pa sa kanya ang kanyang ginawa. Hindi rin siya nag-assume na baka meron naman diyang iba na gagawa niyon at tutulong. So, bakit ako pa? Hindi siya nag-assume ng ganun. Kasi baka nga meron ngang tumulong na iba, pero baka din wala. So, siya na ang tumulong. Lumapit siya at buong kahinahunang nakipag-usap sa babaeng naulila. Sa kanya pinabangon ang binata na nakipag-usap naman sa kanya. Hindi po doon natapos, mga kapatid. Ibinigay po niya siya sa kanyang ina. So matapos niyang pabangunin mula sa patay o sa pagkamatay, ibinigay niya siya sa kanyang ina. Bakit po kaya? Pwede namang pagkatapos niyang pabangunin, diretso na siya doon sa kanyang pupuntahan, pero ibinigay pa niya siya sa kanyang ina. Katulad po siguro ng pagpapagaling niya sa pilay para makalakad sa kalayaan at makapaglingkod sa Diyos. Sa bingi para mapakinggan ang magandang balita ng kaligtasan, sa pipi para makapagpuri sa Diyos, sa dinudugo para makapaghatid ng bagong buhay, at sa bulag para makakita ng mas malaliman, ibinangon po niya muli mula sa kamatayan ang nag-iisang anak na binata ng babaeng balo para ihandog sa kanyang ina at muling makapaghatid ng pag-asa sa kanya.
So kung inyong napansin, ang ibinangon ng mahal na pong Jesus Nazareno ay yung patay, yung anak, yung bata. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang mabuting ginawa niya ay inaasahan din na mag-pay it forward. Yung gumaling, yung muling nabuhay, mag-pay it forward siya sa kanyang ina, hindi kay Jesus mismo na gumawa ng mabuti sa kanya. So, mayroong misyon na kasunod ang paggaling. Para po kasi kay San Lucas, na isang doktor o maaari pangang masabi na isang clinician, ang habag pong naramdaman ni Jesus marahil ay yung nabanggit na natin noong una pa, noong isang taon, na nasa gut level, nasa sikmura. Sa ganito pong paraan, isinasalarawan ni San Lucas ang harapang encounter ni Jesus sa human suffering. Parang humahalukay sa kanyang sikmura yung awa. Isang reaksyon na nagpakilo sa kanya para umaksyon ng buong kahinahunan, dala ng awa. Ganun po siya ka-involved sa ating karanasan at pinagdadaanan. Nakikidama, nakikiramay, at pagkatapos niyang makadama at makiramay, umaaksyon. Pero tandaan po natin, hindi niya hinugot o inalis sa suffering yung babaeng balo na namatayan. Dinamayan niya, sinamahan niya, maaari pangang nakitangis siya katulad ng ginawa niya doon kina Maria at Marta sa case naman ni Lazaro. At sa kaniya, ibinigay yung nararapat. Ito po ay matibay na nagpapatunay sa pagkakatawang tao ni Jesus. Alin pong tinutukoy natin na matibay na nagpapatunay sa pagkakatawang tao ni Jesus? Yun pong pagiging involved niya sa atin, sa ating pinagdaraanan, sa ating nararanasan, kasiyahan man po ito o pagdurusa. Tayo man bilang katawan ni Kristo ay tinatawag din po na maging involved sa mga affairs ng iba. Suffering man ito o pagdiriwang. Kaibigan man sila o estranghero. Nangangahulugan po ito ng pagbubukas natin ng ating mga kalooban para sa empathy. O yun pong pagpasok natin sa damdamin ng isa't isa. Ito po ang kaibahan naman ng sympathy, ng empathy sa sympathy. Yung sympathy, nakikidama ka. Kung umiiyak siya, maaring umiyak ka din. Yun namang empathy, naiintindihan mo yung kanyang nararamdaman. And you are holding it in your heart. Ang empathy, bukod sa ito ay naiintindihan mo, para maintindihan mo ito, kinakailangan mong pumasok sa sitwasyon ng iyong kapwa. Pumasok sa damdamin ng isa't isa. Bakit po natin ito nagagawa? Paano po natin ito nagagawa? Kasi po dahil doon sa katotohanan na iisang kapwa lamang naman tayo. Na ang kanyang pinagdaraanan ay maaaring pinagdaraanan din natin at napagdaanan na natin. Bubuhatin natin sila kung paano natin nabuhat
ang ating sarili at kung paano tayo binuhat ng ating kapwa nung naando naman tayo sa parehong sitwasyon. Buhatan tayo mga kapatid, hilahan pataas, hindi pababa. Sa pagtanggap po natin ng banal na Eucharistia, panibaguhin nawa natin ang commitment natin sa Kanya na nagbubuklod sa atin bilang iisang katawang nagsasalo sa iisang hapag ng awa, pag-ibig at pananampalataya.